Hello po. Ice Rain Lagmay. Yan, magandang gabi, Admin Rich. Magandang gabi din po. And 12-8. Gandang gabi po, Ma'am Admin Rich. Gandang gabi din po sa inyo, 12-8. Salamat po sa pag-drop by. Yan. Okay. share lang natin ang ating live. Okay. Okay ba yung ating live? Yan. Okay na ang ating audio. So, okay naman palang audio. Yan. So, ngayon ay mag-share lang tayo sa ating live. I-share natin ang live natin sa dito sa newsfeed para may makanood. Yan. Okay. Tapos, share din natin sa group para may makapanood. Mark Rivera, good morning. Morning dyan sa inyo. Good morning po. Yan. Dito po ay 10:36 ng gabi. Okay. Nagano lang ako Okay. Ako lang muna ay nag-share para may makapanood din. Alas 6 umaga. Alas 6 ng umaga. Okay. Alas 6 pala ng umaga. Dito naman po ay 10:37 ng gabi. Yan. Maraming pong salamat sa panunood, no? Yan. Okay. Okay, so, saglit. Yan. Okay, so mga kaibigan, July, ano na po tayo ngayon? July 3. Okay. So, ang sabi po ay uumpisahan daw ang impeachment trial after SONA. Yun po ang pagkakasabi, no? Ako ay inaantok. Naantok na ako. Okay. So, ngayon mga kaibigan, ang topic po natin ay eto. Gusto nyo ba Speaker of the House na gambling lord? Speaker of the House na gambling lord. Yan. So, may iba pa po tayong topic, pero yan po ang pamagat ng ating topic ngayon. Okay. Sino ba ang may gusto? Or gusto nyo ba na magkaroon tayo ng Speaker of the House na gambling lord? Yan. So, tanong yan sa inyo mga kaibigan na gusto nyo ba na magkaroon tayo ng Speaker of the House na gambling lord? Yan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo ang ating verse. The grass withers and the flowers fade, but the word of God stands forever. Isaiah chapter 40, verse 8. No? So, mga kaibigan na, the grass withers and the flowers fade, but the word of God stands forever. Isaiah chapter 40, verse 8. Yan. Good night na pala diyan. Yes po, Mark Rivera, good night na po dito, no? Gabi na po dito. 10:39. Yan. So, mga kaibigan, itake lang natin ng mabilisan, no? So, may iba pa tayong mga dito. May iba pa tayong mga topic, no? Mga good news, tungkol sa mga ginagawa ng ating Pangulo, pero unahin po natin ito. So, sino ba ang may gusto na magkaroon tayo ng gambling lord na isang Speaker of the House?
siguro wala naman siguro, no? Wala naman sigurong may gusto na magkaroon tayo ng Speaker of the House na gambling lord daw, no? Daw. So, tingnan natin. Okay. Sino ba yung sinasabi ko na gambling lord na nag-aambisyon daw na maging Speaker of the House? Okay, tingnan natin, Ang sabi dito, mga kaibigan, eto daw si Albi Benitez ay isa daw gambling lord. Okay, tingnan natin bakit kaya siya tinawag na gambling lord, no? Okay. So, Benitez firm divests 1.2 billion shares in DigiPlus. DigiPlus. Okay, ano ba yung DigiPlus? Leisure and Adventure Incorporation, a company owned by businessman and politician Alfredo Abelardo Benitez, sold over 1.2 billion worth of shares in gaming firm DigiPlus Interactive Corporation. So ito ay gaming, no? DigiPlus. Wala akong alam guys sa mga sa mga kumbaga sugal-sugal. Wala pa kasi akong alam doon, no? So, yun pala yun, no? Mga kaibigan. So, ano ba yung mga sugal na to? Alam niyo po ba ito, yung DigiPlus na yan? Alam niyo po ba kung anong mga sugal meron dyan? Okay, tingnan natin Okay, dito sa DigiPlus, yung nilang products ay, Bingo Plus. Meron silang Bingo Plus, tapos meron silang Arena Plus, meron silang Game Zone. Bingo, medyo familiar ako kasi, di ba, usong-uso yung bingo dati, no? Sa N9, mga gano'n ba? So, uso-uso dati yun. Naalala ko dati, bingo sa eskwelahan, no? Yung may pa-bingo, yung eskwelahan namin dati, nung high school ako. Tapos, may parapol kapag sino yung manalo. Sa yan parang sa PTA yung Parent Teachers Association, no? So, Arena Plus. Hindi ko alam kung ano itong Arena Plus na to at saka Game Zone. So, ito yun, no? Ito yung mga product nila. So, ano ba yan? Bingo Plus. Tingnan, basahin lang natin sandali, Hindi ko kasi alam to eh. Bingo Plus has redefined digital entertainment in the Philippines. Launched in January 2022. It introduced the first ever interactive live streaming digital bingo platform, seamlessly integrating advanced technology infrastructure with a network of over 130 physical bingo sites nationwide. Since 2022, it has expanded to offer over 1,000 games, including bingo, e-casino games, and Peria Classics. The Bingo Plus app delivers world-class digital entertainment backed by aggressive marketing, player acquisition, and retention strategies, and state-of-art live streaming studio. So in short, sugal, no? Sugal ito. Ana, number 6. Hi, Ana, maraming po salamat sa panonood. Yan, thank you very much, no? And sino pa? Yan. Mark Rivera, Pogo yan. Siguro nga, no? Pogo nga siguro to. So, tingnan natin mamaya kung ano pa yan. So, yan yung mga kaibigan, no? Si Albi Benitez siya po mga kaibigan ito po ang kanyang negosyo, no? Yung DigiPlus. Albi Benitez cashes out 200 million DigiPlus shares as campaign season heats up. So, nagagamit pala niya ito mga kaibigan sa kanya pong kampanya.
as a Bacolod mayor, city mayor, no? Billionario politico Albi Benitez is raising cash through the stock market with the election season heating up. The Bacolod City Mayor sold a total of 5.9 million shares of DigiPlus Interactive from February 3 to 28 at the price range of 27.15 to 37.70. Yeah. So Benitez still owns 401.459 million worth of 15 billion. Grabe na, mga billion-billion ito, mga kaibigan, no? Mayaman pala talaga ito kasi billionaire pala itong si Albi Benitez na ngayon ay napapabalita na nag-aambisyon na maging Speaker of the House. Sabi pa dito, Albi Benitez streams DG Plus stake dumps 60 million in shares in October. Mayaman nga. Billionaire politico and Bacolod City Mayor Albi Benitez has further reduced his stake in DG Plus Interactive Holdings Plus. So, ang sa akin lang dito mga kaibigan, no, simple lang. Ganitong klase ba, gugustuhin ba natin na magkaroon tayo ng Speaker of the House na busy sa ganitong klaseng negosyo, yung sugal? Parang, para sa akin mga kaibigan, simple lang yung pag-uusapan natin dito Parang wala siyang maituturo na maganda sa ating mga kabataan. Kung ganito yung magiging Speaker of the House natin wala siyang maituturong maganda sa ating kabataan, kundi magsugal, no? So, alam na nga natin mga kaibigan na during the time of Rodrigo Duterte ay talagang grabe talaga ang sugal dito. Kasi, di ba, pinapasok niya ang Pogo, naging legal yung Pogo, at talagang napakaraming mga nagsusugal. At itong Pogo na to ay nakasira ito sa society natin, no? Sa mga pamilyang Pilipino. At hindi lang yon, ito ay nag-cause ng kriminalidad, ng kidnapping, torture, ng love scam, at iba-ibang klase ng mga scamming, at human trafficking, sex trafficking, lahat na ng klaseng mga krimen ay nandito na nasa ating bansa dahil po yan sa paglaganap ng Pogo. So, ito lang yung matatanong ko, no, mga kaibigan. Ako bilang isang Pilipino, simpleng Pilipino, hindi ko gugustuhin na magkaroon tayo ng Speaker of the House na ang negosyo, busy siya sa ganitong klaseng negosyo ng sugal. Kasi para sa akin, dapat ang isang Speaker of the House or kahit sino na politiko na nag-aspire na maging leader, ay dapat na yun bang meron kang maipakita na modelo, magandang huwaran, lalong-lalo na sa mga kabataan, di ba? So kung ganito yung magiging Speaker of the House natin, ano na kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Baka naman maging puro na lang tayo sugalan at baka naman malulong na sa sugal ang lahat ng mga Pilipino, 'di ba? Yan. So para sa akin mga kaibigan ayoko ng ganitong klaseng politiko na naghahangad pa maging Speaker of the House, no? So, billionario Albi Benitez continues to cash in on his stake in Red Hat DigiPlus Interactive, whose stock has skyrocketed since he left the board nearly 4 years ago. Grabe, no, mga kaibigan, Albi Benitez unloads 322 million DigiPlus shares a month before election day, still has 17 billion shares left. Yeah. So, totoo ba ito?
Grabe kung totoo ito 'no, mga kaibigan 'no. So, ang daming mga ano dito, ang daming mga comments, sabi, "Mapera talaga ang pulitiko 'to." Sabi naman nung isa, "Ito ba yung kay Ivana?" Ah, Sabi namang isa, "Ito ba yung papalit kay Martin Romualdez as Speaker of the House?" 'Yan. So, sabi naman ng isang nag-comment, "Naku, kapag ito ang naging speaker, baka ang buong Pilipinas ay sugal na lang ang ating pagiging negosyo at wala ng iba." Oo nga mga kaibigan 'no, sabi ko nga sa inyo, hindi po magiging maganda ang imahe ng Pilipinas kapag ganito po ang naging Speaker of the House, 'no? So, tignan pa natin. Okey. So, DG Plus pioneered digital entertainment in the Philippines. So, okay. So, malawak palang kanyang online sugal business, mga kaibigan. Umabot pala ito sa iba-ibang mga bansa, 'no? Grabe mga kaibigan, umabot sa iba-ibang mga bansa. Sa mga bansa 'to? Tingnan natin, DG Plus brings fresh gaming line to Brazil. Oh, Brazil, mga kaibigan, oh. So, listed DG Plus Interactive Corporation, the operator behind Bingo Plus, Arena Plus, and Game Zone, is set to introduce a new lineup of digital entertainment offerings in Brazil by September. So, mga kaibigan, we are excited to bring world-class entertainment to new markets, bringing the strength and expertise that we have established in the Philippines. Our entry into Brazil is part of our strategic expansion program to usher DG Plus next phase of growth. Yan. So, ito ba yung nag-aspire na maging Speaker of the House? Yan. So, hindi lang DG Plus, mga kaibigan, pati pala sa Isabong, four-way fight. PAGCOR grants Isabong licenses to Albi Benitez, Patrick Antonio. So, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, has added 2 more Isabong operators, Bilyonaryo Albi Benitez, Sabong International PH. Grabe mga kaibigan. So, mahilig pala talaga siya sa mga sugal-sugal. So, ito po siguro ang nagpayaman sa kanya ng gusto, no? So, sugal-sugal. Sa tingin ko, instead na pumasok siya sa politika, siguro, dito na lang siguro siya mag-focus, no? Mga kaibigan, sa mga sugal niya. Kasi, yung bang ganito ang kanyang pinagkakaabalahan. Diba? Mga sugal-sugal. Yan. Grabe. Four-way fight, Isabong. Yan. So, yan po mga kaibigan, si Albi Benitez. So, simple lang mga kaibigan. Ako, ayoko magkaroon tayo ng Speaker of the House na ganito, na mahilig sa mga sugal at ang kanyang negosyo ay talagang sugal. So, wala po siyang maibibigay na ma-offer na magandang halimbawa sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayang mga Pilipino, no? So, ano po kaya ang kanyang magagawa kung sakaling siya ang maging Speaker of the House? At saka isa pa mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, ito po ay PDP laban, no?
Since 2016 to 2024, nasa PDP laban siya. So, ibig sabihin, guys, may ano to, may connection ito kay Duterte. Diba? Kasi 2016 to 2024, nasa PDP laban siya. Diba? Proteksyon ang habol ng mga yan sa sarili nilang interes. Ay, tama ka talaga, Ana, no? Kaya madalas pumapasok din sila sa politika para yung kanilang mga negosyo ay hindi maalis or hindi matanggal, no, dito sa Pilipinas. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit etong mga nagsusugal na to, no, ay talagang pumapasok sila sa politika. Protection. Tama yung sinasabi mo, Ana. Protection talaga, no? Baka kadikit sa pogo yan. Yun nga eh. Kasi mga ganyan eh, di ba? Online gaming. So, sana ano to, no? Sana imbestigahan din sana to. No? Sana mga kaibigan, no? So, malawak ang kanyang online gaming. Tapos meron pa siyang isabong. Oh, 'di ba? So, ako hindi ko naisin na magkaroon tayo ng Speaker of the House na gambling lord. Kasi puro sugal yung kanyang di ba? So, di ba kapag yung sugal ang iyong negosyo, ang tawag sa iyo gambling lord, di ba? Oh. So, siguro, wag na lang siya mag-ambisyon na maging Speaker of the House. Kasi, para sa akin, hindi siya fit na maging Speaker of the House. Diba? Yun yung mga kaibigan. No? So, okay. Pasaya lang natin to. In the often noisy arena of Philippine politics, Speaker Ferdinand Martin Romualdez has quietly redefined what it means to lead with substance, stability, and service. While others dominate headlines with spectacles, Romualdez has chosen results over rhetoric, and the numbers speak for themselves. Yan, correct, no? Si Speaker Martin Romualdez ay nagtatrabaho at nakapokus sa gitna ng mga gulo, paninira ng Vice Presidente at sa gitna ng mga problema kinakaharap ng bansa ay patuloy na nagtatrabaho at nakapokus, no? So, ito po ang kanyang leadership, no, sa pagiging Speaker of the House ay talagang good governance talaga ang ginagawa ng ating speaker. Under his stewardship, the House of Representatives emerged as one of the most efficient branches of government during the 19th Congress. From July 2022 to December 2024, the chamber filed 13,454 measures passed 166 new laws and processed over 1,300 committee reports. The House delivered the 5.268 trillion 2023 national budget in just 23 session days. Ang bilis, no? Mabilis magtrabaho si Speaker. A feat not just as speed but of consensus on any given day. The House under Romualdez handled 12 to 29 measures. That is not politics for show. That is a legislature at work. No? So, mga kaibigan, bakit natin ito tinatopic, no? Tungkol sa speakership. Kasi nga mga kaibigan, alam natin na ito na 20th Congress na po. At marami pong mga umuugong-ugong na mga balita, no, na talagang gustong palitan si Speaker Martin Romualdez. At merong tatlo na nag-aambisyon na pumalit sa kanya, no?
si Albi Benitez, itong ating topic ngayon, no? Yung gambling lord na kung tawagin, at si Toby Tiangco, at yung isa pa sino ba yung isa? Nakalimutan ko. Albi Benitez, Toby Tiangco, meron pang isa eh. Topic ko lang kagabi yun, nakalimutan ko kagad, no? So, tatlo po ito mga kaibigan no, na naghahangad na maging Speaker of the House. Si Duke Frasco, no? So, eto mga kaibigan, etong si Albi, dito pa lang sa kanyang mga negosyo na sugal, ex na ito sa akin, no? Kasi sa kanyang negosyo pa lang mga kaibigan, dito niya ini-exert ang kanyang effort, energy, yung kanyang mga strategy, dito niya na-exert sa pagsusugal. So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi po siya magiging magaling, hindi po siya magiging maayos na speaker. Dahil kung ito ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, ang pagsusugal, ano kaya ang pwede niyang i-offer sa ating bansang Pilipinas, mga kaibigan, no? So, magnegosyo na lang kaya siya, mga kaibigan, dahil mukhang masyado siyang indebted dito sa kanyang mga negosyo, no? So, at ang negosyo niya ay sugal. So, para sa akin, hindi ko po gusto yung ganitong klaseng negosyo, no? So, Speaker Romualdez' leadership is not defined by grandstanding, but by the humility to focus on difficult, often thankless work. He has strengthened oversight in some of the most complex and politically sensitive areas: illegal POGO operations, misuse of confidential funds, and agricultural smuggling, showing accountability is not a slogan but a practice. Kita niyo mga kaibigan, no? Tingnan niyo po yung mga ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Lahat po ng mga ginawa, no, dito sa House of the Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Kaya dumami ang kanyang kaaway. Tingnan niyo guys, oh. Dumami ang kaaway ni Speaker Martin. Bakit? Kasi, kita niyo ha, pinaimbestigahan yung confidential funds. Kahit na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Kahit na medyo close sila noon ni Sara Duterte, pinaimbestigahan niya ang confidential funds. Kasi nga, na kaibigan, nakita. Nakita. At merong nag-privilege speech tungkol sa confidential funds. So, bakit ko sinabing pinaimbestigahan niya? Si Speaker ba ang nagsasabi na ito ang imbestigahan niyo, itong imbestigahan niya? O itong imbestigahan ninyo? Si Speaker ba ang nag-uutos, nagsasabi? Hindi. Pero bakit ko sinabing pinaimbestigahan niya? Kasi po, lahat po ng mga Speaker kasi siya, Speaker of the House.